Mapagpalang araw pong muli sa ating lahat mga kapatid sa Panginoon. Narito po ang inyong lingkod upang tayo po ay samahan at gabayan sa pagbubulay-bulay po natin ng salita ng buhay. Kaya po, handa po natin ang ating mga sarili at patuloy na ituon ang ating pong puso't isipan sa pakikinig ng kanyang mga salita. Mga kapatid sa Panginoon, ako po'y naniniwala na ang bawat isa po sa atin ay nakakaranas ng pagtangis, ng pagluha, ng pag-iyak. Hindi po tayo exempted yan. Nararanasan din po natin ang iba't ibang uri ng mga pasanin sa buhay, ng mga alalahanin sa buhay. Dagdag pa diyan yung takot. Lahat pong ito, mga kapatid sa Panginoon, ay hindi po tayo exempted. Lahat po ay pinagdadaanan po natin sa bagay na yan. Subalit, ang napakaganda bilang Kristiyano, ay pinanghahawakan po natin ang pangako ng ating Panginoon na hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kaya po, kapag pinanghawakan po natin ang katotohanan ito, yung takot, yung alalahanin, yung pasanin, yung pagtangis, yung pagluha, yung pag-iyak, lahat ng yan ay mauuwi sa pagpupuri sa ating Panginoon. Dahil maasahan po natin ang kanyang pangako. Sa ating pag-aaral ngayon, nais ko po kayong dalhin sa aklat po ng Isaiah 25, talatang 8 at 9. Ganito po ang sinasabi. Lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat. Aalisin niya sa kahihiyan ng kanyang bayan. Talatang 9, kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Pamagatan po natin ang ating pong pagbubulay-bulay sa salita ng buhay sa wikang Ingles na He will wipe away the tears. Sa Tagalog ay papahirin niya ang ating mga luha. Para po maintindihan po natin ang binasa nating talata sa aklat ng Isaiah, ang mga talatang ito ay bahagi po sa hula na may kinalaman po sa 1,000 taon. Ang tawag po ay sa Ingles ay millennium. Kinapapalooban po yan ng mga takdang panahon na kung saan maghahari ang Panginoong Hesus dito sa mundo, taglay ang dakilang karangalan at kapangyarihan. Yan po ay magaganap at mangyayari, mga kapatid sa Panginoon. Ito po ay mensahe na nagbibigay ng pag-asa at pangako. Hindi lamang po para sa mga Hudyo, kundi para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Bakit po? Kasi kung titingnan po natin, ayon po sa Pahayag 21, talatang 4, ganito po ang sinasabi. At papahirin niya ang kanilang mga luha. Wala ng kamatayan, wala ng dalamhati, wala ng pag-iyak, wala ng sakit, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Sabi po doon, lumipas na ang dating mga bagay. Dapat nating malaman, mga kapatid sa Panginoon, na mayroon pong mabuting araw, na mayroon pong mabuting lugar na inihanda ang Diyos para sa kanyang mga anak, para sa atin.
Yung mga pagluha, yung mga kalungkutan, yung mga pagsubok, yung mga pagdurusa, lahat ng yan ay magwawakas. Lahat ng yan ay matatapos. Kaya nga sabi doon, lumipas na ang dating mga bagay. Yung alin yun? Kamatayan, dalamhati, pag-iyak, sakit, wala na yan. Okay? So, we must to know that one day, God's children are going home. Isang araw, uwi tayo sa Kanya. And when we arrive there, God will take His great handkerchief of grace and all of our tears will be wiped away. Diba? Lahat ng ating mga luha, papahirin ng ating Panginoong Jesucristo. Literal man yan o figurative, ano? Pero naniniwala po ako yung tears na yan ay tears of joy. Papahirin ng Panginoon ang ating mga luha. Narito po ang ilang mga pagluha ang papahirin ng ating Panginoong Diyos. Sabi po sa verse 8 ng chapter 25 ng Isaiah, lubusan na niyang papawiin ang kamatayan. Mga kapatid sa Panginoon, bawat isa po sa atin marahil ay nakaranas ng mawala ng mahal sa buhay. Ano ho? Sabi nga pumanaw. So meron po tayong mga nararamdamang pagdadalamhati. Kaya po, diyan ay nais ko pong makita ho natin, una, yung luha ng pagdadalamhati. Ang sabi diyan, lubusan na niyang papawiin yan. Yung pagdadalamhating iyan, lubusan niyang papawiin. Lagi natin tatandaan na ang kamatayan ay pangkalahatan. Pangkalahatan. Sabi nga po ng aklat ng Hebreo, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Many people live in fear of death. Di ba? Maraming tao namumuhay na napakalaking takot sa kamatayan. Lahat naman tayo ay talagang patungo dyan. Naalala ko nga po yung isang kwento tungkol sa isang napaka-impluensyang tao, napaka-yamang tao, si Alexander the Great. Ano po? Ang sabi niya ay kapag siya ay ilalagay sa coffin, sa kabaong, ay nakalabas ang kanyang dalawang kamay. Pangalawa, sabi niya, kapag ililibing siya, ang magdadala sa kanya mga doktor, may nagtanong, bakit daw? Una sabi niya, ay kaya gusto niya na nakalabas ang kanyang dalawang kamay. Bagamat siya'y napakayaman, bagamat siya'y napaka-impluwensyang tao, sa kanyang pagpanaw, wala siyang madadalang anuman. Ang sabi niyang ganon, bakit doktor? Sapagkat walang sino mang pinakamagaling na doktor, walang sino mang pinakamagaling na doktor ang pupwedeng humadlang o pumigil sa kamatayan. Diba? Kaya, mga kapatid, ang kamatayan ay pangkalahatan. Walang exempted po dyan. Pangalawa, lagi natin tatandaan ang paggapi ng Panginoong Hesus sa kamatayan. Ano ang sabi ng unang Korinto 15:54? Kapag napalitan na ang walang pagkabulok, ang nabubulok at napalitan na ng walang kamatayan ang namamatay, matutupad ang nasasaad sa kasulatan.
nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. So, ginapian ng Panginoong Hesus yung kamatayang iyan. Yung kapahamakang iyan, ginapi ng Panginoon alang-alang sa atin. Kanya nga po, sabi diyan, nalupig na ang kamatayan, ganap na ang tagumpay. Nang namatay ang Panginoong Hesus, doon sa krus, nang siya'y inilibing, nagapi niya ang kamatayan para sa atin. Ang kamatayan ay di dapat katakutan ng mga anak ng Diyos. Bakit? Sabi po ni Pablo, sa Pilipos 1:23, ang ibig ko'y pumanaw na sa buhay na ito upang makapiling si Kristo, yamang ito ang lalong mabuti para sa akin. Sabi niya sa verse 21 doon, for to me to live is Christ and to die is gain. Kaya lang sa verse 22, mayroong pagtatalo sa kanyang isipan. Sabi niya ganoon, kung mabubuhay pa siya, makapaglilingkod pa siya sa Panginoon, marami pang makakilala. Pero sabi niya, ibig niyang pumanaw sa buhay na ito para makapiling ang Panginoong Hesukristo. Yun ang lalong mabuti. Yun ang lalong mabuti. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, hindi natin dapat katakutan ang kamatayan. Bakit? Dahil ito ay, sabi ko nga minsan, ito ay magpupromote sa atin. Magtataas po sa atin. Magdadala sa atin doon sa piling ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 1 hanggang 5. Talos natin na kapag nasira ang toldang tinatahanan natin ngayon, ang ating katawang lupa, ito'y may tahanan sa langit, hindi nasisira. Isang tahanang ginawa ng Diyos, hindi ng tao. Verse 2, dumaraing nga tayo sa tirahan nating ito at labis nating pinananabikan ang tahanang panlangit, upang kung mabihisan na tayo nito, hindi tayo matatagpo ang hubad. Verse 4, habang tayo nakatira pa sa toldang ito, sa katawang lupa, tinutukan niya katawan natin, tayo'y namimighatit dumaraing. Sino ba naman hindi namimighatit dumaraing dyan? Hindi upang mawalan ng katawang panlupa, kundi upang mapalitan ng katawang panlangit. At sa gayon, ang buhay nating may katapusan ay mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Buhay natin may katapusan, di ba? Mapapalitan ng buhay na walang hanggan. Verse 5, ang Diyos na rin ang nagtalaga sa atin para sa pagbabagong ito at ipinagkaloob niya sa atin ang Espiritu bilang katunayan na babaguhin niya tayo. Diba? So, tayong mga mananampalataya, tandaan ho natin, meron po tayong banal na Espiritu na yan po yung katunayan na tayo po ay mga anak ng Diyos. Okay? Hindi ho may iwasan ang mga luha ng pagdadalamhati. Samantalang narito pa tayo sa mundong ito. Subalit, ang lahat ng iyan ay mapapawi sapagkat ang Panginoong Hesus ang katugunan sa ating mga pagdadalamhati. Siya ang katugunan ng mga pagdadalamhati po natin, mga kapatid. Pangalawa, sabi sa verse 8 pa rin, papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat. Papahirin ni Yahweh ang luha ng lahat. Una, luha ng pagdadalamhati. Pangalawa, luha ng paghihirap. Minsan, mga kapatid, tayo po ay nakakaranas ng mga pagluha na iyan. Bakit? Kasi, minsan, bakit ka naiiyak na lang? Kasi nahihirapan ka, napapagod ka, di ba? So, yun, minsan may sakit ka, may nararamdaman kang hindi mabuti, nabigo ka. Sakit yan eh. Pero sabi nga dito, papahirin ni Yahweh ang lahat ng luha na iyan. Ang luha ng paghihirap, papahirin yan ng ating Panginoon. Di ba? Tingnan natin ang sinasabi ng Juan 16:33. Sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. So,
Titingnan natin dito sa sinabi ng ating Panginoong Hesus, kasi yan, nagsasalita dyan, sabi niya, upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron kayong kapighatian dito sa sanglibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanglibutan. Another thing na binibigyan tayo dito ng assurance ng Panginoon na napagtagumpayan ko na ang sanglibutan. So kung napagtagumpayan ng ating Panginoong Hesus ang sanglibutan, tayong kanyang mga anak, sa tulong at sa biyaya niya, pagtatagumpayan din po natin. Kasi nang tayo po ay nakipagrelasyon sa Panginoong Hesus, sabi niya, nakipag-isa, battle yan . Meron tayong kapighatiang mararanasan. So, kaya tayo nagkakaroon ng tinatawag na paghihirap ng kalooban, ng luha ng paghihirap na yan. Kasi, sabi dito sa talata, dahil sa ating pakikipag-isa sa Panginoon, meron tayong kapighatian dito sa sanglibutan. Sinong unang-una ang magpaparanas niyan sa atin? Ang iba, kundi ang dyablo, si Satanas, di ba? Kasi lumipat tayo sa Panginoong Hesus, iniwan natin siya. Di ba? Dati hindi mo ginagawa yan. Nagbabasa ng salita ng Panginoon, nananalangin, nagpupuri sa Panginoon, nagsisimba. Hindi mo naman dating ginagawa, pero ngayon, nagagawa mo na. Ano ang ipaparinig sa iyo ng inyong kapaligiran? Di ba? Naroon ang mga kapighatian o mga pag-uusig. Lagi natin tatandaan, bagamat merong kapighatian tayong mararanasan, tandaan natin, nariyan naman ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Sabi nga ni Pablo sa pangalawang Korinto 12:9, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina, kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. So dito po, sa unang bahagi, nananalangin po si Pablo na mawala na sa kanya yung tinik na yon. Ang sagot sa kanya ng Panginoon, ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. E sabi naman ni Pablo, buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Lagi natin tatandaan mga kapatid, meron tayong kapighatiang mararanasan, pero naroon naman ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Pangatlo, lagi natin tatandaan, bagamat may luha ng paghihirap, naroon ang kapighatiang mararanasan, naroon ang kasapatan ng biyaya ng Diyos. Ito naman po sa pangatlo, ang kaaliwan mula sa Panginoon. Sabi ng awit 30, talatang 5, hindi magtatagal yaong kanyang galit, at ang kabutihan niya'y walang wakas. Ang abang may hapis at tigmak sa luha, sa buong magdamag sa bukang liwayway ay wala ng lungkot, kapalit ay galak. Tandaan po natin mga kapatid, bagamat tayo po ay dumaraan sa mga mabibigat na suliranin, pagpapahirap ng kaaway, tandaan natin, meron tayong kaaliwan mula sa ating Panginoon. Ang mga luha ng paghihirap ay magiging ligaya ng tagumpay sapagkat ang Panginoong Hesus ang maglalagay nito sa buhay natin. Tinutulungan tayo ng ating Panginoon Hesus sa pagharap natin sa mga paghihirap upang yang paghihirap na yan ay maging tagumpay mo balang araw. Ibig sabihin, ang Diyos ang naglagay niyan sa atin upang tayo ay umunlad at lumago sa buhay natin. Pangatlo, sabi pa rin sa talatang 8 ng kapitulo 25 ng Isaya, aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. So pangatlo, hindi lamang po luha ng
pagdadalamhati, luha ng paghihirap, pangatlo, luha ng panghahamak. Yung kumbaga pangbubuli, naranasan po ito ng bansang Israel. Kaya nga po makikita ho natin mula sa pagdating nila doon sa lupang pangako, marami na silang naranasan na panghahamak sa kanila. Pero kailanman hindi sila nilubayan at pinabayaan ng Panginoon. Okay? Ito pong luha ng panghahamak dahil ito'y kapalit ng ating pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo. Di ba sinasabi naman yan sa Luke 9:23? Sino man ang nagnanais sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus. Di ba? So dito po, lagi natin tatandaan, ayon sa 2 Timothy chapter 3 verse 12, ang lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Hindi lamang po yan sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timothy. Di ba sinabi rin niya na Philippians 1:29, for unto you it is given in the behalf of Christ not only to believe on Him but also to suffer for His sake. Tandaan ho natin mga kapatid, ang pagiging tagasunod po natin sa ating Panginoong Kristo, kapalit ay panghahamak ng ibang tao. Kapalit ay pang-aalipusta, pag-uusig, pagpapahirap. Yan talaga ang mangyayari. Yan ang kapalit Di ba? Darating ang panahon na mawawala na ang mga pag-uusig na titigil din yan. Kaya mga kapatid, hindi sayang ang pananalig natin sa Panginoon. Kung ikaw man ay mananampalataya at dumaraan sa mga kaligaligan sa buhay, tandaan mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon, hindi yan nawawala ng kabuli. Hindi yan sayang. Sabi ng Roma 10:11, sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sino mang nananalig sa Kanya. Hindi mabibigo. Ibig sabihin, hindi sayang yung pananalig, yung pananampalataya mo sa Panginoong Hesukristo. Tingnan po natin, ang sabi ng Roma 12:19, mga minamahal, huwag kayong maghiganti, ipaubayan ninyo iyon sa Diyos sapagkat nasusulat, ako ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Diba? Siya ang gaganti. Kaya mga kapatid, huwag mong ituon ang iyong pananalig sa mga bagay na magpapabagsak sa iyo, magpapalumo sa iyo. Kung hindi ang pananalig po natin nakatuon dapat sa ating Panginoong Hesukristo. Panghuli, sabi ng 25 verse 9 ng Isaiah, kung magkagayon, sasabihin ng lahat, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan. Dito po pinapakita na kinilala ng mga Israelita ang ating Panginoong Diyos. Ang sabi diyan, siya ang ating Diyos na ating pinagtitiwalaan, ang inaasahan nating magliligtas sa atin. Magalak tayo at ipagdiwang ang kanyang pagliligtas. Meron po tayong luha ng pagdadalamhati, luha ng paghihirap, luha ng panghahamak. Pero ito po yung maganda sa panghuli, ang luha ng pagdiriwang. The tears of celebration. Diba? So mga kapatid sa Panginoon, ito pong talatang yan, ay paglalarawan ito ng isang matagumpay na kasiyahan na sa wakas makikita na ng mga Hudyo ang kanilang tagapagligtas pagkatapos ng 1,000 taon. Ito rin ay pangako ng Diyos na naroon po yung pag-asa sa bawat mga anak ng Diyos. Again, ulitin ko. Ito rin ay pangako ng pag-asa para sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hindi lamang po ang mga Hudyo, kundi lahat ng tao. So, tandaan ho natin, kung bakit tayo ay mayroong luha ng pagdiriwang at tears of celebration. Kasi, nalampasan mo yung tatlo. Ano yun? Number 1,
ay luha ng pagdadalamhati. Pangalawa ay luha ng paghihirap. At pangatlo, luha ng panghahamak. Nalampasan mo yun eh. Kaya dumating sa iyo dito yung luha ng pagdiriwang. Masaya ito. No? Bakit? Kasi siya ang Diyos na pinagtitiwalaan po natin. Siya ang Diyos na pinagtitiwalaan po natin. Pinaglilingkuran natin ang matapat na Diyos. Tama po ba yun? Pinaglilingkuran natin ang matapat na Diyos. Nasaan man tayong lugar, ano man yung ating mga ginagawa, ano man yung ating mga pinagkakaabalahan, ano man yung ating nararanasan, still, naglilingkod tayo ng tapat sa Kanya. Sabi nga po ng Panaghoy 3.23, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway, dakila ang Kanyang katapatan. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin, mayroong pong luha ng pagdiriwang dahil ang Diyos po ang ating pinagtitiwalaan. Pangalawa, siya ay Diyos na maaasahan. Naroon ang pag-iingat ng Diyos na magliligtas po sa atin sa kapahamakan. Ang sabi ng Awit 37:23, ang gabay ng tao sa kanyang paglakad ay itong si Yahweh, nang upang maligtas sa gawain niya, ang Diyos ay nagagalak. Tandaan po natin, siya ang Diyos na magliligtas. Pagkalinga ng Diyos na gumagabay sa atin upang maligtas. Katapos-tapusan mga kapatid, mga pagluha natin napapahirin ng ating Panginoong Diyos. Ano yung mga yon? Una, ang luha ng pagdadalamhati. Pangalawa, ang luha ng paghihirap. Pangatlo, ang luha ng panghahamak. Mga kapatid sa Panginoon, maaring itong tatlong ito ay naranasan po natin sa araw-araw. Diba? Pero yung pang-apat, ito naman po mga kapatid sa Panginoon, special ito. Ang luha ng pagdiriwang. It is tears of celebration. Bakit? Kasi nalampasan mo nga ang tatlong bagay na yan. Kaya mga kapatid sa Panginoon, anuman ang sitwasyon mo sa buhay sa ngayong araw na ito, inaanyahan tayo ng ating Panginoong Kristo. Dahil inaanyahan ka ng Panginoong Kristo, ano ang gagawin mo ngayon? Tatlong bagay ang po pwede mong gawin mga kapatid. Una, ilahad mo sa Kanya ang iyong mga pagtangis. Ilahad mo sa Kanya. Sabihin mo sa Kanya ang iyong mga pagtangis, ang mga dahilan ng iyong kalungkutan, ang mga dahilan ng iyong kahirapan ng kalooban. Pangalawa, ipagkatiwala mo sa Kanya ang iyong mga alalahanin. Bawat isa po sa atin, may mga alalahanin yan. Sabi ng salita ng Panginoon, ipagkatiwala natin sa Kanya. At pangatlo, ibulong mo sa Diyos ang iyong takot. Sabihin mo sa Kanya. Aminin mo sa Kanya na ikaw ay natatakot. Panginoon, natatakot po ako sa COVID na ito. Baka po mahawa ako. Sabihin sa Kanya yan. Maaari mong ibulong sa Kanya yan. Alalahanin po natin mga kapatid. Tandaan po natin ang tatlong ito. Papansinin ka ng ating Panginoong Hesukristo. Papansinin ka. Hindi yan magmimintis. Ikaw ay anak ng Diyos, papansinin ka niya bilang kanyang anak. Pangalawa, papakinggan ka ng Panginoong Hesukristo. Pakikinggan ka. At panghuli, tutulungan ka ng Panginoong Hesus. Tutulungan tayo ng Panginoong Hesus. Tandaan po natin, ang aklat ng Hebreo 4:15 at 16. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan, sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos, at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Sa panahong kailangan natin. Niniwala po ako mga kapatid sa Panginoon na ikaw at ako ay dumaranas
ng iba't ibang uri ng pagluha, ng pagtangis, ng pag-iyak. Pero tandaan po natin, sabi nga ng salita ng Panginoon, huwag tayong mag-aatubing lumapit sa trono ng mahabaging Diyos. At dooy kakamtan po natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin. Mga kapatid sa Panginoon, tandaan po natin, ang Panginoong Hesus ay nariyan. Nihintay tayo. Baka meron kang nais ilapit sa Kanya. Meron kang nais sabihin sa Kanya. Meron kang nais aminin sa Kanya. Huwag kang mag-aatubili. Lumapit sa Kanya. Umiyak ka sa Panginoon kung kinakailang. Lumuha ka sa Kanya. Maglambing ka sa Panginoon. Kapatid, ito yung pagkakataon. He will wipe away your tears. Lapit ka lang sa Kanya. Inaanyayahan ka niya. Come. Come. And come. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Panginoon, nagpapasalamat po kami sapagkat naroon po yung katotohanan, Panginoon. Dumanas man kami ng luha ng pagdadalamhati. Dumanas man kami ng luha ng paghihirap. Luha ng panghahamak ng aming kapwa. Darating ang panahon ng lahat ng yan ay magwawakas. At yung luha ng pagdiriwang, luha ng tagumpay, ay amin pong mararanasan. Dahil kayo po ang dahilan kung bakit kami ay nagtagumpay at nagpatuloy. Kaya po sa mga sandaling ito, salamat po Panginoong Hesus sa tulong po ninyo, sa biyaya, sa grasya po ninyo Panginoon sa aming buhay. Kaya po Panginoon, pagpalain po ninyo ang buhay ng bawat isa sa amin Panginoon. Lalong higit sa pagharap po namin, patuloy na pagharap namin sa pandemyang ito. Opo, naroon po ang fear, hindi nawawala. Pero alam po namin Panginoon, kapag kasama po namin kayo, kami po Ama ay protektado. Kami po Panginoong Sus ay yung pong pag-iingatan, sasamahan at tutulungan Panginoon. Kaya po Ama, sa sandaling ito, buong puso ho namin ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat, Panginoon. Ang tulong po ninyo, alam po namin sapat sa pangangailangan po, Panginoon, ng iyong mga. Salamat po, Ama. Palain niyo po kami at gabayan. Nawa po, selyuhan po ninyo ng banal na dugo yung salita sa aming puso't isipan, pang manatili magpakailanman. Ito po, Ama, ang aming dalangin, papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen at Amen.